Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adhikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Magandang gabi kapanalig, narito na ang ating programang Talakayan, isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan sa pagtataguyod ng promotion of Church People's Response, Kapatirang Simbahan para sa Bayan at ng Podao Productions. 60 minuto tayong magsasama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay magkakayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo ng Talakayan. Ito si Raymond Villanueva ng Podao Productions. Sa ngalan po ni Father Delfo Calciran. Siguro natatrapi si Father Delfo. Ang lakas po ng ulan dito sa paggawing Quezon City. At ako inyong magiging host sa gabing ito sa ating programa sa Radio Veritas 8:46 AM, ang Talakayan. Ang Talabalita ngayon, Martes, 9 ng Hunyo, taong 2016. Ang ating unang balita, Alyansa para sa Soberanya, binuo. Dahil sa panghihimasok ng mga bansang China at Estados Unidos sa teritoryo ng Pilipinas, binuo ng ilang personalidad at organisasyon ng isang alyansa para ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa National Press Club kahapon ng umaga. Pinangunahan ni Nabayan muna Congressman Nery Colmenares at mga dating Senador Rene Sagisag, Leticia Shahani at Victor Ziga ang Pinas o Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya. Kinatawan naman si dating Senador Ernesto Maceda ng kanyang anak na si pamangtasan ng lungsod ng Maynila College of Law Dean Ernesto Maceda Jr. Sina Sagisag, Ziga at Maceda ay kabilang sa tinuguraang Magnificent 12 ng Senado na bumoto laban sa ekstensyon ng kasunduang base militar ng US sa bansa noong 1991. Layo ng Pilipinas na lumikha o layo ng Pinas na lumikha ng isang kilusan upang palakasin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino upang tutulan ang pangingialam ng anumang dayuhang bansa sa teritoryo at interes sa Pilipinas. Ayon kay Sagisag, tanging ang pagkamakabayan ng mamamayang Pilipino ang makakapagtanggol ng sariling interes ng Pilipinas at hindi ang anumang pahayag o aksyon ng ibang bansa. Ayon din kay Colmenares, kung tutol ang mamamayan sa panghihimasok ng China, dapat ding tutulan ang anumang panukalang muling magbabalik ng base militar ng Estados Unidos sa bansa. Ang ating ikalawang balita at kaugnay na balita, malakihang rally sa Araw ng Kalayaan ipinananawagan. Nananawagan ng bagong tatag na alyansang Pinas o Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya sa buong mamamayang Pilipino na mag-ipon ng malaking bilang para sa isang dambuhalang rally sa darating na Araw ng Kalayaan sa Biyernes, Hunyo 12. Magtitipon ng rally sa harap ng konsulada ng China sa Buendia, lungsod ng Makati ng alas 9 ng umaga upang tuligsain ang China sa panghihimasok nito sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pagdating ng alas 11 ng umaga, maglalakbay ang mga lalahok sa kilos protesta patungong embahada ng Estados Unidos sa Maynila upang ituloy ang pagkilos kontra naman sa pagpapanumbalik ng base militar ng mga kano sa bansa.
Ayon kay Renato Reyes Jr., ang pagkalahatang kalihim ng bayan o bagong alyansa makabayan, panahon na upang ipaalam sa mga nagtatalong makapangyarihang bansa na handang tumindig para sa soberanya ang lahing Pilipino. Inanunsyo rin ng bayan na daang-daang siklista ang lalahok sa pagkilo sa Biyernes, gayon din ang mga mangingisda ng Rehiyon 1 na lubhang apektado sa pang-uupat ng Coast Guard ng China laban sa kanilang pangingisda malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ang ating ikatlong balita, mga manggagawa ng media nakikiisa sa mga kontraktual ng GMA7. Sumama ang ibang mamamahayag mula sa iba't ibang organisasyon sa protesta ng mga kontraktual na empleyado ng GMA Network noong nakaraang Biyernes. Mahigit 50 producer, writer, camera persons, driver at iba pa ng pinakamalaking media network ang nagrally sa punong tanggapan nito sa Timog Avenue upang tutulan ng hindi pagpapasahod sa kanila. Sa kabila ng bilyong-bilyong kita ng tinaguriang Kapuso Network taon-taon, 2 linggo nang hindi pinapasahod ng kumpanya ang maliliit nitong empleyado hanggat di sila pumipirma sa anilay at acknowledgement receipt. Ayon naman sa mga kasapi ng Talents Association of GMA o TAG, makakasama sa kasong isinampa nila sa National Labor Relations Commission ang gusto ng kumpanya at nais lamang silang linlangin upang tanggapin ang kontraktualisasyon. Ayon sa Altermedia o People's Alternative Media Network at NUJP o National Union of Journalists of the Philippines, hindi makatao ang kontraktualisasyon sa mga empleyadong ilang taon nang nagtatrabaho sa kumpanya sa delikadong sektor ng pamamahayag sa Pilipinas. At para sa ating tala, parokya, Church Task Force to Save Mary Jane patuloy na nananawagan na sagipin ang Filipina na nasa death row. Patuloy na nananawagan ang Church Task Force to Save Mary Jane na iligtas ang Pilipinang nasa death row sa Indonesia. Sa pagtitipong nilahukan ng iba't ibang samahan at simbahan noong nakaraang Sabado, muling hinikayat ng grupo ang publiko na patuloy na suportahan ng kampanya para iligtas si Mary Jane Veloso. Patatandaang si Mary Jane Veloso ay hinatulan na mamatay sa pamamagitan ng firing squad sa Indonesia dahil di umano sa kaso ng pagdadala ng droga. Ayon kay Sister Mela Alvarez, RGS, mahalaga ang papel ng taong simbahan upang ipahayag ang tindig nito para sa buhay at pagtatanggol sa biktima lalo na ng human trafficking. Isasagawa di umano ng mga grupo ng mga taong simbahan ang patuloy na pangangalap ng pirma online na Save Mary Jane na ayon sa kanila ay ipapadala sa presidente ng Indonesia. Sa kasalukuyan, aabot na sa 500,000 ang mga pumirma mula sa mahigit na 100 bansa. At yan, mga kapanalig ang ating tala parokya at tala balita, mga balita hinggil at mula sa bayan. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, halina't muli kinyo kaming samahan sa ating panimulang panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa patuloy na pakikiisa sa amin bilang iyong bayan. Salamat sa mga biyayang iyong ipinagkaloob upang patuloy kaming mabuhay at ikaw ay purihin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kaloob sa amin na kagandahan ng mundo. Patatagin mo kami sa aming pagtatanggol sa iyong biyayang kalikasan laban sa pangangamkam ng ilan at aming kababayaan. Kawaan mo ang iyong mga lingkod na nagbuwis ng buhay upang sundin ang iyong loob na mahalin namin ang aming kapwa nilikha. Patuloy nawa kami maging instrumento ng iyong pagmamahal at itaguyod namin ng isang lipunang kumikilala sa dignidad ng iyong nilikha. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuwing 5 ng Hunyo, kapanalig ginugunita sa buong mundo ang World Environment Day. Dumaan ito sa atin noong nakaraang Biyernes. Ang 5 ng Hunyo ang itinakda ng United Nations Environment Program bilang araw ng pagbubuklod-buklod upang gumawa ng positibong aksyon para sa kalikasan. Ang buong buwan nga ng Hunyo ay Environment Month. Ang mga grupong pangkalikasan tulad ng Earth Island Institute, Kalikasan People's Network for the Environment, Center for Environmental Concerns ay nagsagawa ng coastal cleanup, nagpa-forum at iba pang mga aktibidad na kaugnay na pangangalaga sa kalikasan. Ang iba sa kanila ay ginunita rin ang mga martir na nagbuwis ng buhay para sa kalikasan, katulad ni na Macliing Dulag, Leonard Co, Jimmy Laguyon, Father Pap Centorio at maraming iba pa.
Nakakalungkot nga kapanalig na marami ang pinapaslang dahil lamang ipinagtatanggol nila ang kalikasan. Kitang-kita naman sa nakakabahalang kalagayan ng ating kalikasan na pasama na ng pasama. E di lalo na ang mga bahagi mismo o mga miyembro mismo ng inang kalikasan. Higit silang pinababayaan o di naman ay minamasaker. Ang isang tinutukoy natin ay ang ating mga native tree. Sa Filipino, ang mga punong likas at taal na Pilipino o sa mas maigsi, mga punong Pilipino. Alam niyo bang nauubos na sila hindi lamang dahil sila ay pinuputol, kundi sila ay kinakalimutan na rin. Philippine Native Trees, yan ang ating bibigyan pansin sa ating World Environment Day Special. Sinisiguro po nating napakarami pa ang hindi natin alam sa ating mga Pilipinong puno. Kaya patuloy na makinig, ipadala po ang inyong pananaw, tanong, komento at mungkahi sa 0918-837-4827 at samahan kami sa pagbabalik ng ating programang Tala Akayan. Tala Akayan. Veritas Bulletin. Serbian Catholic Charismatic Community invites you to a pastoral conference on servant leadership in public service on July 2 and 3 at Crown Plaza Manila, Galleria Grand Ballroom, Ortiga Center, Quezon City. This year's conference features series of talks from Manila Auxiliary Bishop Roderick Pabilio, DepEd Secretary Armin Luistro, BSP Governor Amando Tetanco Jr., former Chief Justice Hilario Davide Jr., broadcaster Mike Enriquez, and His Eminence Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Servant Leadership in Public Service. For more details, please call Serbian Conference Secretariat at 897-2143. Veritas Bulletin. Teacher, bakit po ba kailangan ng watawat? Kasi yan ang simbolo at sumasagisag ng ating bansang Malaya. Paano po ba nabuo ang watawat? Yan ay tinahi at iwinagayway noong araw ng ideklara ang ating kalayaan sa kamay ng mga Espanyol na ang mga Pilipino ay nakipaglaban para makamit ang kalayaan. Kaya po pala ganun na lang ang pagrespeto ng mga tao sa ating watawat. Oo, at kaya natin ipinagdiriwang ang National Flag Days ay upang maipaalala sa lahat ang kwento ng katapangan at pagmamahal sa bansa ng mga Pilipino noon hanggang ngayon. Mga kapanalig, ating bigyang dangal ang watawat na sagisag ng ating bansa. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846 Radyo Totoo sa pagdiriwang ng National Flag Days. Alam niyo ba na ang dolphins o lumba-lumba ay isa sa mga pinakamatatalinong hayop sa mundo? Dahil dito, madalas silang ginagamit sa mga dolphin shows. Ang paghuli sa dolphins ay hindi lamang malupit na gawain, kundi magpapaunti ng kanilang populasyon at magdudulot ng pagkasira ng balanse ng buhay sa karagatan. Panatilihin nating malaya ang mga dolphins. Isang paalala mula sa Earth Island Institute, Philippines. Sabi nila pag may minahan, may kabuhayan, eskwelahan, daan at kaunlaran. Pero bakit ganito ang sinasabi ng mga katutubo? Ang mga katutubong lumad na bata ay maraming lumilikas. Yung kanilang eskwelahan ay ginagamit ng mga militar na kampuhan. Isang kalamidad na mangyari doon sa lupang inuno. Suportahan ang kalayaan sa pagpapasya at karapatan ng mga indigenous peoples. Isang mensahe mula sa kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas at Indigenous Voices in Asia, Philippines. Ang industriya ng langis, carbon at iba pang fossil fuel ang pangunahing sanhi ng climate change. Bilang boses ng habag at kagandahang loob, malaki ang ambag ng mahal na Papa Francisco sa pagtugon dito. Malaki ang maitutulong kung tatanggalin ng Vatican ang investment nito sa industriya ng fossil fuel. Manalangin na tumindig kasama ni Papa Francisco. Lumagda sa kalikasan.net/VaticanPH. Nahihirapan ka bang maghanap ng trabaho? Walang tirahan at nagugutom? Pauunlarin ka ng social enterprises. Sa loob ng 20 taon, ang Foundation for a Sustainable Society ay tumutulong sa mga social enterprises katulad ng mga kooperatiba, microfinance institutions at mga gawaing pang-ekonomiya ng mahihirap kung saan ang tubong nalilikha ay kanilang gagamitin para sa kanilang kaunlaran.
Sa social enterprises, may kabuhayan, kasanayan, at pangmatagalang kaunlaran ng mga komunidad kasabay ng pag-iingat sa kalikasan na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Suportahan ang social enterprises. Isabatas ang Social Enterprise Bill. Foundation for Sustainable Society. 20 taong nagsusulong ng social enterprise para sa kaunlaran ng mamamayan. Akayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Coda Production. Sa ngalan pa rin ni Father Delfo Canceran OP at ng PCPR. At kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Kamuning, Kamyas, Anonas, Antipolo, Parang, Kalumpang, Dao, Balakat. Mga pangalan lang ho ba sila ng mga lugar? Abay, alamin natin ang sagot sa tagapagtatag at direktora ng Hortica Filipina Foundation Incorporated, si Kapanalig Imelda P. Sarmiento. Magandang gabi, Ma'am Ime, at welcome sa ating program. Thank you, Raymond. Good evening po sa inyo lahat. Kumusta kayo? Mabuti no. Kumusta ang ating libro? Okay naman na sumusulong, at siguro by the end of the month meron tayong sequel dun sa Philippine Native Trees 101 natin, magiging Philippine Native Trees 202. At yun nga ang tinatrabaho ngayon ng isa sa mga napipintong malaking paglulunsad na isasagawa ng Hortica Filipina Foundation, yung isa pang libro, pangalawang libro na dedicated para sa mga punong Pilipino. Pero may kasama tayo dyan, Mon. Yung Green Convergence at yung binhi ng Lopez Group of Companies. Yan. At ano ho ang Hortica Filipina Foundation, Ma'am Ime? Kami naman yung foundation ho na environmental, na gusto lang ho kasi namin malaman kung ano talaga ang pwede namin na focus na isang environmental issue or concern na hindi nabibigyan ng pansin, and yet it's easy to sell because it kailangan lang ng sentido komon. Yung ating Philippine Native Trees ay hindi naman nyo nakikita niyan maski saan kasi ang nakikita nyo sa labas ay hindi atin. Basta ko tinatanong yung mga kaibigan ko anong kilala nyong puno na Pilipino, normally kung ano yung kilala nila, hindi atin. Doon ho tayo namuklat sa sitwasyon na ganon, na hindi natin kilala ho yung ating Philippine Native Trees. Yan. At kailan ho na itatag? Sandali nga lang, Ma'am Ime. Ako ho muna ay merong aaminin dito. Pag sinabi ho natin Hortica Filipina Foundation, isa po akong kabahagi niyan. Kaya may disclosure muna tayo para tayo ay ethical. Yan. Kailan ho tayo itinatag, Ma'am Ime? Ganun ba yun? Sige, 2008. 2008 ba yun? Yeah, I think 2008. Gusto ho kasi sana namin yung birthday ni Mama Mary, yung September 8 ba yun? Parang 2008. Kaya lang hindi ho namin naabutan yung sa SEC registration ng September 8. Yeah. Pero in spirit, parang ganun na rin yun. Kasi nga, ang iniisip natin nun, yung maging mapagkalinga, sino pa ba yan kundi ang isang nanay. Yan. That's right. Yan. At sino ang inspirasyon natin dito, Mami? Di yung mga puno. Yung mga puno. Kasi nag-umpisa ho talaga kami na parang horticultural o horticultural society. Hindi pa ho kami masyadong napofocus sa native trees. Pero as we went along, in the first year, may nakilala ho kaming mga sikat na hong botanist na yun ho yung pinapalag nila na bakit hindi natin ginagamit yung atin mga native trees. Lahat ho nakikita nyo sa daan nga, yung mahogany, yung gemelina, yung mga kinakain yung prutas sa inyong mesa, basta kilala nyo hindi atin, yung chiko, yung duhat, yung kaimito, hindi ho lahat yan sa atin. Ano ho yung atin? Yung hindi kaya kasi natin kilala. Nakilala nyo ba ang hunggo, ang galo, ang alingaro, ang kubili? Yun ho ang atin Philippine native fruits. Sinong nakikialam dyan? Wala. Kaya kami na lang ho ang makikialam sa mga ganon. Na, kawawa naman kasi ho sila, hindi na nabigyan ng pansin. And yet all these foreign trees are now dominating our landscape, which is not unfair to the native trees that owns the real estate in our country. Yan. Ngayon, nabanggit natin kanina si Leonard Go. Ano po ang naging papel ni Leonard doon sa... Nakilala natin si Leonard nung umpisa pa lang kami. Siya yung isang botanist
taxonomy. So yun yung magaling magpangalan ng kilala yung mga plants. Kasi kung di nyo naman kilala yung plants, binabaliwala nyo. Kasi para rin naman yan na tao. Kung di nyo kilala ang pangalan ng isang tao, binabaliwala nyo rin yan, no? So parang ganun na rin kasi ang trato kasi sana natin sa puno, isang parang living nga, talagang buhay naman yan. Kaya hindi natin nabibigyan ng pansin, dinadaan-daanan natin sa kalye. Ito si Leonard, magpakita lang kayo ng isang damo o isang puno o isang dahon, kilala niya kaagad kung ano yun. So talagang napaka-sacred sa kanya yung flora na binigay sa atin ng Diyos. Sa puno lang 3,600 yung binigay ng Diyos. Wala tayong ibang kilala siguro, kundi Nara, Banaba, Talisay, ano pa, wala na, di ba? So ganun yun si Leonard, kaya parang naging inspirasyon namin yun. So we were lucky enough to have known him 3 years before he died. Kasi he was the one who was shot in the Cananga Leyte, na ginagawa niya lang yung trabaho niya, na nabaril siya. So yung wala pa rin kaming we are still seeking justice for him, kasi mukhang wala pa rin nangyayari, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya yung si Leonard pagkamatay ni Leonard. So that's where he got in. And then of course in the course of time we met a lot of botanists na parang naiinganyo na rin na to ride on board. And there's so many what we might call the pseudo botanists, mga aficionado na tulad namin ni Raymond, na parang yun na rin yung amin talagang advocacy na talagang kailangan pagbigyan ng pansin ng husto. It's been 7 years, Ma'am Ime. Ano ang mga major projects and achievements natin so far? So yung nag-focus kami sa native trees, paano ang question doon, paano natin mapapakilala sa mga urban people? Kasi dito sa metropolis, doon tayo lahat, I mean the greatest majority of our people are in the metropolis. So, paano natin sila mapapakilala sa mga puno na hindi naman sila umaakyat sa bundok? So, sa bundok, sana na may-maintain yung mga Filipino trees doon, pero pakonti-konti na rin sa mga ginagawa na mga rehabilitation or forest, medyo hindi na rin native trees ang ginagamit. So, ang ginagawa kasi namin ngayon, kung may mga lupa na mga, let's say, mga 2,000 square meters, inumpisahan ito ng Swilly Group of companies na na binigyan nila ng regalo si the Honorable eminent Washington Sisip nung 90 years old. Gumawa kami, we created what you call the Garden of Native Trees sa UP. So sinasabi ko nga doon na may 100 trees kami doon in a matter of in a area of 2,000 square meter. So kung papasok kayo doon at ang kilala nyo lang Nara, paglabas nyo yun, makikilala nyo na si Makaasi, makikilala nyo na si Magtungaw, si Tumolad, si Betis, at yung mga sinasabi ni Mon kanina yung mga bayan na Balakat, Dao, Iloilo, Cubao are all trees. Hindi ba? So ganun yun. Sabi nga nila, yung di ba basta nagpapangalan tayo sa streets natin or sa cities or sa probinsya, kung unang-una ang ginagamit yung mga national heroes natin, tapos yung mga santo, puro mga San Roque, yung mga ganun. Tapos ang sunod nun, mga plants na. Mga puno lalo na. Diyan sa San Antonio Village sa Makati, diyan yung mga pinakamaganda natin na puno, yung Giho, Yakal, Baktikuling, Makamagong, puro lang Tindalo, puro na lang hukali yun. Nakikita nyo ba kung anong kung ano yung mga itsura niya? Hindi naman, di ba? Ayun nga. Sa ating henerasyon, nakakalimutan na nga natin, di lalo na yung mga bata. Tinatanong nila, saan nanggaling yung mga pangalan na yan? Ngayon, dahil meron na tayong libro, mas meron na silang makikita. Ngayon, meron tayong camera. Kung pwede nga ninyo maitindig. Saan ba ang camera? Dito po ang camera ninyo. Pwede nyo maitindig. Yan po ang sample ng ating libro. At meron na po yung magiging kambal sa darating na mga linggo. Philippine Native Trees 101, up close and personal. Lumabas ito ng 2012. 2012. So we featured 108 Philippine trees, no? Sa 202 we are going to feature 124.
native trees. So, at least, kung i-add nyo ho yung 108 plus 124, 224 or whatever, 232, meron ang malalaman yung pangalan. 3,200 na kailangan pa natin 3,600, biro mo yan. Aabot yan ng book 909. Yan. Kapanalig, ihanda ang inyong mga papel at lapis. Meron ho tayong pagsusulit o quiz. Ipadala ang inyong tanong, komento at mungkahi tungkol sa native tree sa 0918-837-4827. At patuloy kayong makinig dito sa ating programang Tala Akayan. Tala Akayan! Tala Akayan! Serving 46 years of Catholic Broadcasting. Leader of Kapupo. Veritas 846 Kapanalig, ang leading social communications ministry for truth and evangelization. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 29 minutes makalipas ang ika-6 ng gabi. Tala Akayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito pa rin si Raymond Villanueva. Humahabol po si Father Delfo Canceran. Sa bahaging ito ng ating programa, higit pa nating kilalanin ang native trees. Bakit mahalaga na pag-aralan natin sila? Bakit iba sila sa mga punong ipinipilit ng DNR na gamitin natin sa tree planting? Mahogany po yan. Pumunta po kayo sa kahit na anumang tanggapan ng DNR, lalong-lalo na sa probinsya. Ang inaalagaan nila seedlings doon, walang iba kundi mahogany. Kapiling pa rin po natin ang project director ng mga librong Philippine Native Trees 101 at Philippine Native Trees 202, Up Close and Personal, si Kapanalig Imelda P. Sarmiento. Para masaya ang ating discussion, Mami Me, let's play a small game. Okay, sige. Tanungin natin si Kapanalig Ime kung native o alien ang mga sumusunod. Kayo ang subject matter expert ngayon. Mahogany. Hindi atin. West Indies, Bolivia, what you call the tropical Americas. Bakit palasak na siya yung ipinipilit ng DNR? Oo nga, hindi ko nga alam bakit. Pero alam mo yung mahogany na yan. Okay, yung mahogany ho niyan, nag-umpisa ho yan na dinala ho ng mga Amerikano. Yan ho yung mga tinanim nilang puno sa Mount Makiling. Na parang ipagpalit nila doon sa mga tinastas na kinalbo nila yung Mount Makiling. Kasi daw nga, fast-growing kasi wala nga silang predator. Kasi sila nga yung naghahari na. So after so many decades or now almost like 100 years, ang Mount Makiling ho ay 70% covered with mahogany. Ano ho ang sama doon, ma'am? Ang sama doon is that nasaan na yung ating mga Filipino tree, di ba? Para ba yung kung naglagay ng isang foreign body sa bahay nyo tapos biglang nawala na yung mga kapatid mo kasi sila na yung naghahari doon. Happy Independence Day nga pala, ma'am, sa June 12. At Philippine-American Ngayon po, mga kapanalig, baka hindi nyo po na come across sa internet. Filipino-Chinese Friendship Day po ngayon. Gemelina. Okay, yun. Di rin natin yun. Pakistan rin ho yun. Pero ho yung Gemelina kasi, parang genus ho yun. Meron tayong Gemelina philippinensis atin. Yung Gemelinang galit natin is Gemelina arborea. So yung mga scientific name ho yun, importante ho yan. Mukha ka lang mayabang kung nagsasalita ka ng Latin dito. Pero ganun talaga ho. Sa bawat kasi isang Latin name, isang puno ho ang nakatagda doon na pangalan. Para bang yung, kasi mahirap po kasi dito sa bayan natin, hindi pa tayo nagkakaintindihan. Kasi lalo na yung Nara dito, pagpunta mo sa Bicol, Naga, pagpunta mo sa Norte, naging Apalit, pagpunta mo sa Singapore o Malaysia, naging Angsana. So, pag sinabi mo Petorcarpus indicus, yun ang Nara sa scientific, sa botanical word. Pero yun na nga, so doon sa dami natin vernacular languages, hindi pa rin tayo nagkakaintindi doon. Kaya yung mga libro na dapat maninipis lang kumakapal kasi nalagay natin lahat na kilala nilang mga pangalan na. Well, this is the radio program. This is the radio station to be speaking Latin. Oo nga. Totoo nga yun. File 3.
Fire tree. Fire tree is endemic to Madagascar. So ano ang ibig niyo sabihin ng endemic? Doon lang ho siya binigay ng Diyos. So anong ginagawa niya dito? Pag sinabi niyo isang native tree endemic, binigay lang ho sa isang bayan natin yon. Pero kung sinabi niyo indigenous yung isang native tree, it's either native sa atin pero native rin sa ibang bansa. Halimbawa, Indonesia. Nara, Nara is native to us, but it's also native to Indonesia. Even maybe around that climatic zone na kasama rin even yung Africa, yung what you call tropical Americas. Banaba is indigenous, so is Talisay. But when you say endemic tulad ng fire tree, endemic ho yun sa Madagascar. Sa atin, mas madami ho tayong endemic tree mo kasi sa indigenous. We have 67% endemic tree. Mga katmon, mga pili, mga lipote, puro yan mga endemic sa atin. Kami nagsasabi ngayon, dahil ngayon ang flowering season ng fire tree. Ang ganda-ganda naman ng fire tree. Oo nga, ang ganda nga, nakakabuisit eh. pero halimbawa, fire tree, ano ang pwedeng ipalit na kasing ganda? Ang dami naman ho natin, yan may tinatawag ho natin na CR, SIAR. Puro naman ito yelo at ang bango-bango pa man din. Kung ayaw nyo ng pula, meron ng yelo. Yelo naman tayo ngayon. Violet, meron tayong banaba. Meron, banaba. Hindi ba? Atin yun. Tapos yung tinatawag natin na balay lamok, yun ang panglaban natin sa cherry blossoms kasi talagang napupuno yun ng bulaklak. Bahay lamok kasi hindi naman ho nababahayan niya ng lamok. Kaya lang ho yung bulaklak niya para ho mga paan ng mga yung stamens, para ho mga paan ng lamok yun. So parang yun ang lamok talaga yung flowering. But pangbato yun. So bakit hindi natin kilala? Kasi hindi naman na puro propagate. Hindi natin na itatanim. Sana meron din tayo, Pilipino yan, napakaganda rin naman so, pala. ano ba dapat? Hindi ba dapat ang DNR magsabi sa atin kung ano yung tama at mali? Saan naman tayo doon sa kanila, ma'am? Golden shower. Parang African, hindi ako nagkakamali, parang mga Pakistan, India rin yun mo eh. Hindi ako masyadong, yung golden shower. Siyempre, ang Indian tree. From India. Kapag masyado na mataas, madaling mabuwal. Tapos, ang tawag ho talaga dyan sa international what you call this group is cemetery tree. Kaya sinasabi ko sa mga kaibigan, sige, magtanim kayo ng Indian tree, magmumukhang cemetery yung inyong bahay. Yeah. Cemetery tree talagang tawag dyan mo sa India. Talaga. Tapos yung mga ficus religiosa, di ba? Yung bow tree, yung mga ficus, strangler fig ito. So itong bow tree talagang galing rin sa India, endemic sa India kasi dito daw umupo si Buddha, parang kumuha nung sa kanyang enlightenment. Kaya tinatawag Buddha tree. Dito naman sa Pilipinas, sabi natin bahay ng mga kapre yun. Hindi rin maganda. Dapat ganun na lang sasabihin sa lahat na puno, parang hindi putulin eh. Di ba? Parang kung puputulin nila, matatakot sila, parang kung may anong mangyari sa atin, di ba? Ngayon, iyon ay mga puno talaga na kadalasan ay ginagamit for lumber. Yun naman ang pakinabang na kung kaya naman sila dinala dito. Pero meron din tayo siguro ito nakakabigla sa marami sa ating mga tagapakinig. Chesa. Hindi rin atin yan. Mon, ano sinabi mo dapat dinala dito pang lamder, yung mahogany? Mahogany sa Hindi, kasi nga yun ang pinakamadaling gawin ng DNR na pagpatubuin eh. So may mga katumbas tayo niyan. Gaya nung mahogany, may kalantas tayo. Sabi nun ni Leonard ko, na pareho silang pamilya Meliaceae. Okay? So pareho silang pamilya, so magpinsan sila. Mas maganda pa yung ating kalantas kasi sa wood, sa timber. Kaya lang hindi nga napapakilala eh. So yung wood ng kalantas is even so much superior than mahogany. Ang selling point lang natin ng mahogany sa 10 years meron kang 25,000 pesos. Di ba? May mga grupo pa lang akong nakilala dito, mga pinsang kong mga taga Catanduanes. Sinasabi ko na, yung sa kanila hektarya mahogany. Sabi ko, pagputulin nyo yan, mayaman nga kayo, pero kawawa naman yung inyong lupa. Kasi namatay na, hindi ba? Kasi they have to, to turn it over and to make it as fertile as they have been when they started planting it to mahogany. Yan. So, sige, go ahead, man. Pahinga muna tayo, Ma'am Ime. Kasi kailangan na rin umalis sa atin ng isa nating kaibigan mula sa katribo. Ang itatanong natin kay Pia, parang ikaw magre-react ka. Nakakalahati pa lang tayo ng programa. At kukunti pa lang ang ating mga tanong. Pero, ano na ang kalagayan ng mga puno? Halimbawa, sa mga lugar ng mga katutubo. Pia. Ayan, kung sa mga katutubo naman, ang pinakamalaking banta siguro dito yung iba't ibang mga sinasabing development projects na katulad halimbawa ng malakihang pagmimina at gayon din yung mga energy projects, mga dam
na ito hindi lamang nagpapaalis doon sa mga komunidad ng mga katutubo, kung hindi pati yung mga katutubong mga puno, mga halaman at iba pang mga kahit mga hayop ay sinisira nito at nilulunod o tinatanggal mula dun sa matagal ng kinalalagyan. Tama ba ako, Pia, na kapag halimbawa may kunwari ang reforestation pagkatapos ng isang matinding pagmimina, halimbawa sa Cordillera, ginagamit ba sa iyong pagkakaalam, ginagamit ba yung mga native trees doon? Halimbawa, yung kanina pinag-uusapan natin, Benguet Pine. Ginagamit ba yun o kung ano-ano na lang din ang makuha nila seedling sa tinatanim? Kadalasan hindi lamang dun sa Cordillera, no, kahit halimbawa sa Zamboanga Peninsula, pag nagre-reforestation na yung mga mining companies, mga commercial trees din yung tinatanim at hindi madalas, halos hindi talaga na mga native trees yung tinatanim. Kaya kung para sa amin, parang ang tingin din namin ay na-invade ng mga foreign ng mga trees, yung mga lupa din kung saan dapat pinababalik sana yung buhay na dating nandoon. Yan. So bakit hindi siya napupush ng mga katutubo? Bakit hindi sila nag-i-insist na dapat ito yung ginawa nyo kasi ito yung sinira nyo? So it's something like restoration of a forest instead of just rehabilitation of a forest. So restoration is putting the original vegetation back to the forest, di ba? So kung maglalagay nga yung mga miners na yan na tawag nito na maglalagay ng mangium spada, yun ang favorite nila Gemelina, mahogany. Yun talaga nakakasira talaga ng lupa natin. At alam yan ng katutubo Madami akong nakausap na katutubo. Sabi niya, alam niyo ma'am, yung kamote namin na linagyan namin ng mahogany, hindi na ho kasing sarap noon. Yeah. At yung yield niya, hindi na kasing mabilis noon. Yung mga orchard, mango orchard yan sa Montalban, kausap ko rin yung mga katutubo dyan. To maximize the space, they planted mahogany in between. So after 10 years, wala na yung mangga nila, wala nang yield, ang pangit-pangit pa ng lasa. So nasira lahat. Sabi sa'yo, Pia, dito mo naman engage ka. Huwag kang magmamadali. Pero, awat mo naman, pabatiin muna natin si Father Delpo. Father Delpo, magandang gabi. Magandang gabi mga kapanalig. Narito na po ako after ilang minutong traffic sa LRT. Mabagal. Yun po, only in the Philippines, nasa traffic po tayo sa LRT. Ayan. Chico. Hindi atin. Basta kilala mo hindi atin. Oo, kay Mito. Hindi atin, taga Brazil. Langka. Hindi atin, taga Pakistan pa rin ata yan. Hindi ako sigurado. Kamat-Chile. Hindi rin atin. Mexico. Ha? Mexico. Yeah, that's right. Avocado. Hindi rin atin. Mexico. Madami kasing taga Mexico na sa atin mga Tapos ngayon, bakit ba ini-introduce nila? Anong papel ng mga Dominican missionaries, mga Franciscan missionaries sa pagdadala ng mga puno na? Yun. Sinama ba yan sa galleon trade? Yes, exacto, Father Delpo. Exactly. Nakahabol ka sa ating radio program. Pero, pagka fruit trees naman, para for our own consumption, hindi naman natin masyadong minamasama. Pero yung ating mga forest. Pero bakit hindi natin ini-introduce yung atin? Yan. So ngayon patuloy pa rin. Year 2050 na tayo. Ano na naman ang mga in-introduce ng mga state universities? Yung kakakonti nilang pera for research, linalagay nila sa kakao, sa dragon fruit. Kape. Bakit dragon fruit? Di ba yung coffee, okay na lang yan. Ay, kasi coffee drinker kayo ng mata niyan Pero hindi ako coffee drinker. Coke. Sorry. Anong tawag nito? Bakit na naman dragon fruit? Bakit hindi yung mga sinabi kong galo, yung halingaro, yung hungo, yung kubili? Ang balimbing, masarap pong ipikin. Hindi atin yan. Kami hindi rin atin. Mukha yata hindi ko narinig yung mga sinabing yun na nga. Katutubo. Exactly, sa talino mo nang yan, Father Delpo. Exactly, Father. That's what we're trying to say. So, our fruits are not even improved because the non-use of it never gets improved. The GNA never gets improved. We have a katumbas. Duhat is not ours, but lipote is. Igon. Makopa is not ours, but something like haggis is ours, So, it's even endemic. Pili, bakit hindi natin na-pursue yung pag-develop ng pili na kasi macadamia. Ito na Bicolano Pride. Macadamia nuts at hazelnuts at gano'n. How come we were not able to reach that kind of quality that we were able to, to sell it in the world market? Di ba? So, puro lang tayo gaya-gaya kasi. Puro mga imported pala yung ating mga maski trees. Maski nga puno natin, gusto natin imported. Kung minsan pinupolitika pa.
Yes, di ba? indeed. Kasi yung yellow golden shower, nagtanim lahat ng diyan sa Quezon Avenue sa Middle Island, Father, kasi it's Pinoy who's our president. That's why they planted golden shower. When President Aquino became president, what they planted was this Auri, yung tinatawag nilang espada mangyum, Father. You know, so espada mangyum, according to my friends in Singapore, yung pollen ho yan nakaka-asthma. Kaya madami tayong respiratory. Yan ho yung medyo malalaki na yung mga puno sa Middle Island. Tapos hindi naman ho pinag-iisipan ng pagtanim ng puno dito. Dapat naman pinag-iisipan ng konti yun. Yan ang kakulangan sa atin. Hindi sila nagkokonsulta ng mga espesyalista sa mga punong kahoy. Oo nga. Kasi naman, Father, wala na rin tayong subject siguro sa eskwelahan. You know, like botany used to be in UP, Diliman, now it's just biology. So it's both flora and fauna. Nawala yung botany. Tapos yung science ng taxonomy, because it's so important, because I read a book like David Suzuki of Canada. He says something that, you know, this science has not been really has not been encouraged, you know. So how will we know what questions to ask or what answers be when we don't even know how do we know what answers to get when we don't even know the questions that we need to ask? Kasi bago nila na identify yung mga nandyan sa forest, nawala na kasi wala nga tayong mga taxonomies. Yan. Oo. Mamime, very short answer because we need to take a break. Kung native trees naman ang paparamihin natin at itatanim natin, maging national campaign, yan ang magiging focus ng itong failed national greening program na gumagastos ng bilyong-bilyong piso. Ano naman ang pakinabang nito sa Pilipinas kung native trees talaga ang umpisahan na natin itanim? Unang-una yung relationship with the soil is there. You know, I mean, like, hindi naman kasi ako scientist mo Father Delph. You know, kaya parati akong pumupunta rin sa Biblia Alam mo yung first Genesis, chapters 1 to 3, God created the habitats. On Genesis 4 to 6, He created the habitats. So, sinasabi nga na yung isang isiwang Gary Matay, kung ang Diyos ay hindi matalino in His divine wisdom, He created man on Tuesday, because if He created man on Monday, when we still didn't have the things that we needed, He would have died. So, we ought to be humbled by the fact that we need the environment, but the environment does not need us. So, parang ganon. And then, Father, have you noticed this, what do you call this? Yung Matthew 15:13. Every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted. So if our heavenly Father did not plant the Madagascar trees here, it can easily be uprooted. And it's true. It's been uprooted. Yun ang unang natutumba sa malakas na hangin. Sa malakas na. Yung acacia, hindi atin. Can you imagine that? Ilang centuries na yan ang tinatanim dito sa atin. Pero, you know, diba? Kabahan ka na, Father Delpo, kasi meron na tayong in-house bagong theologian. Panalig, pinag-aaway lang ba namin ang native trees at alien tree species? May kaugnayan ba ang krusadang native tree planting sa ating pananampalataya? Ipadala ang inyong tanong, komento o mungkahi sa 0918-837-4827 at patuloy kayong makinig sa ating programang Talakayan! Talakayan! Thanks unto the Lord. Give thanks to the Lord. Celebrating the centenary of foundation of the Daughters of St. Paul on June 15, 2015, with the theme Daughters of St. Paul in the Footsteps of Alberione and Thecla. We join the Daughters of St. Paul in praise and thanksgiving to God for His faithfulness and for the marvelous deeds that He has done to His people worldwide through these Pauline missionaries. Give thanks to the Lord. Ako po si Raymond Bagatsing. Ang basura po ay lason sa ating karagatan. Pinapatay po ang mga isda sa dagat at maging ang kabuhayan ng mga kababayan nating mangingisda na umaasa sa yamang dagat. Pag-aaruga po ang kailangan ng Manila Bay. Hindi po pagtambak ng lupa o pagtapon ng basura. Kaya wag po natin gawing tambakan ang karagatan.
Samahan niyo po ako. Kami, sama-sama nating alagaan at ipaglaban ang pangpangdagat at karagatan. May pag-asa pa. May magagawa ka. Save Freedom Island. Save Manila Bay. Maawa na po kayo! Mga ninuno pa namin ang nagpapahirap sa lupain ito! Tay! Bilis na po tayo! Lupa na natin ang pinakinabangan, tayo pa ang pinahirapan! Lupang ninuno na mayaman sa tradisyon at kultura, hahayaan mo bang maging minahan ng mga banyaga? Support indigenous people's right to their ancestral land. Isang paanyaya mula sa Kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas at Indigenous Voices in Asia, Philippines. Ang industriya ng langis, carbon at iba pang fossil fuel ang pangunahing sanhi ng climate change. Bilang boses ng habag at kagandahang loob, malaki ang ambag ng mahal na Papa Francisco sa pagtugon dito. Malaki ang maitutulong kung tatanggalin ng Vatican ang investment nito sa industriya ng fossil fuel. Manalangin na tumindig kasama ni Papa Francisco. Lumagda sa kalikasan.net/VaticanPH. Nahihirapan ka bang maghanap ng trabaho? Walang tirahan at nagugutom? Pauunlarin ka ng social enterprises. Sa loob ng 20 taon, ang Foundation for a Sustainable Society ay tumutulong sa mga social enterprises katulad ng mga kooperatiba, microfinance institutions at mga gawaing pang-ekonomiya ng mahihirap kung saan ang tubong nalilikha ay kanilang gagamitin para sa kanilang kaunlaran. Sa social enterprises, may kabuhayan, kasanayan, at pangmatagalang kaunlaran ng mga komunidad kasabay ng pag-iingat sa kalikasan na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Suportahan ang social enterprises. Isabatas ang Social Enterprise Bill. Foundation for Sustainable Society. 20 taong nagsusulong ng social enterprise para sa kaunlaran ng mamamayan. Dala Akayan! Nagbabalik po ang ating programa. Hindi po matingil-tingil ang usapan dito. Interested ka na, Father, ha? Sa susunod na libro, kailangan kasama ka na dyan. Nagbabalik po ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions. At ito po naman si Father Delfo Canceran Opi ng PCPR. Nagbabalik ang ating programang Talakayan. Sa bahagi ito ng ating programa, higit na nating kilalanin ang native trees. Sabi ko kanina, ngayon ko lang narinig yung mga binanggit ni Ma'am. Bakit mahalaga ang pag-aralan natin sila? Bakit iba sila sa mga punong ipinipilit ng DNR na gamitin natin sa tree planting? Kapiling pa rin po natin ang project director ng mga librong Philippine Native Trees 101 at 202, Up Close and Personal, si Kapanalig Imelda P. Sarmiento. Oo, at kanina nga, Ma'am Ime, naikon natin yun, na-i-flash natin yung cover ng 101. Pero yung 202, parating po, hinahabol sana namin sa Environment Month. Okay. Pero, ganun ho naman talagang pinaghuhusay po namin para, alam nyo na, pag bumili kayo, hindi nyo naman kami sisihin na we are misleading you. Ngayon po, meron na tayong tanong sa ating text line ng sabi ng ating kapanalig na si Ed Reyes. Magandang buhay po, Taalakayan. Tama po ba ang nasabi noon sa amin na wala na pong punong kamagong? Lalaking mabolo daw po ang source ng kamagong wood. Ma'am, nasa 101 yan, book 101. Yan ho ang test ko sa grupo ko nagsasalita ho ako Kasi kung ang prutas ng kaimito ay kaimito trees, kaimito, yung mangga tree, anong puno yung mabolo? Ang sagot niyan is kamagong. Ang kamagong, yung tree, pero yung prutas niya ay mabolo. So, halos lahat hindi pa rin alam yan. So, tuwan-tuwa sila basta na, ganun ba? Ganun ba? Yan, kaya tama siya, saludo ako sa inyo, at least alam nyo yun. Yan. Ang kamagong po, hindi naman po sasabi namin, magputol na kayo at gamitin nyo na sa tatayo ng inyong bahay, pero napakaganda po talaga. Pero yung mabolo, yan, hindi pa rin natin na-cultivate. Alam mo ba sa Malaysia, that's one of the favorite fruits of the Malaysian for domestic consumption, nabubuhay sila. Nakakatuwa nga, kasi yan mabolo, dapat endemic sa atin. Nakakita yung mga
botanists natin mga 20 or 30 years ago, meron rin pala sa Taiwan. Ang Taiwan is very closely related to us sa flora. So siguro yung pag-ikot ng mundo. So kung ano ang meron, gaya niyan, dapat Diospyros philippinensis siya, naging Diospyros blancoi nung hindi na siya naging endemic, but naging indigenous na lang. Kasi may kapareho siya sa Thailand. Kung gusto niyo pong makikita, Father Taiwan. Gusto niyo makakita ng dito lang sa Maynila, ang alam ko lang na may punong mabolo doon po sa Fort Santiago. Meron pong mga ilang siguro mga 7 na matatayog at maganda. At minsan po nahuhulog lang yung mga bunga doon. Tikman niyo rin po, masarap 'yun. It's an acquired taste. Kaso lang kung gusto niyo po ang durian, hindi naman po ganun kalakas ang amoy. Masarap po siya. Anong season ng mabolo? Summer. Summer rin, no? Halos lahat summer yan, Father. Naglalaglagan na ngayon, pumunta ka na, Father Del. Mauunahan ka ng mga... Para tikman ko. Mga turista doon. Mula rin kay Kapanalig Ed Reyes, poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Mula kay Joyce Kilmer. Ito, tinatapatan ka, ma'am. Kasi ang dami muna sinabing passage sa Bible. All creatures great and small, the Lord God made them all. Psalm 104 24 to 25. Isusulat yan ni Mami May, sigurado ako. Meron pa isang text message. Good PM Veritas. Nag-deposit. Yan, it's a personal item. Ngayon, Mami May, ang tanong natin kanina, how is your faith magnified by this work that you've been doing the past decade or so? Mahirap ata yung tanong mo yan. Father, what should I say? What should I say, Father? I mean, I'm not really that religious, but I was schooled in a Catholic school, from 16 years that I was in school. That's a College of the Holy Spirit run by a German nuns and, the Holy Spirit. But, I guess my faith became stronger. Kasi nga, kung nasaan binigay sa atin ng Diyos, yun lang dapat atin, alagaan at pakinabangan. Bakit tayo nakikialam pa sa ibang puno o iba pang mga regalo ng Diyos sa ibang bansa? Na ito naman, napakayaman ho natin. So, yung yaman ho natin, hindi natin pinakikialam. Gusto pa, yung kanta ba yung the other man's grass is always greener, hindi ba? So, parang natuto na, it's also applicable here. But it has always been my big wonder and big question is that, bakit ba tayo ganun? I mean, I'm a music graduate, hindi naman ho ako botanist. Kaya siguro, my faith, my inclination to love the native trees is based on faith and nothing else. Also kasi diyan sa bahay namin sa Quezon City, Barangay Mariana. Sa anong tawag nito? It's a 60-year-old house that my parents built for us. So, of course, I mean, with the house, you have a little garden. They planted all the trees there, mga avocado, mga kaimito, mga duhat, and yet they also planted lipote and pili. In the years that we were there, lahat yan natumba, ha? Lahat yan, yung taga India, yung taga Madagascar, yung mga taga kung saan natumba yan. Alam mo, dalawa lang na puno nakatayo sa bahay namin na tinanim ng papa at mama ko noong 1954 are the the pili and the lipote. So, both trees are even endemic. So, bakit hindi ka maniwala? Di ba? So, makikita mo na lahat yung naging guest nga ako sa UP Diliman, sabi niya, bakit nabuwal yung mga akasya nung panahon ni Glenda? Madali nga yung question, madali nga sagutin yan. Sabi ko dun kina Vice Chancellor Nestor Bayon, sabi ko, madaling sagutin yan, Nes. Nabasa mo ba yung Matthew 15:13? Kaya yan nabuwal. Simple lang, di ba? Ito, mga taong simbahan nagre-react sa inyo, Mami May. Meron pa pong mga puno ng mabolo sa driveway ng SVD Seminary sa E. Rodriguez, Quezon City. Ano yan, yung Christ the King? Christ the King. Ngayon, Mami May, anak ko, kita nyo, tapos na yung oras natin. Kailan ho malalaunch yung Philippine Native Trees 202? Siguro by the end of the month kasi environmental month. Kundi naman parang basta within this year. Hindi naman kasing sa November or December pa. But it should be a good gift for Christmas gifts. I-announce natin. Maraming salamat sa inyong pagpunta ngayong gabi. Thank you. Tapos na ba tayo?
Naku, sabi ko sa inyo, ma'am, sandali lang tayo eh. Father Del, ang puno ay isang makapangyarihang simbolo sa pananaklat. Ano pa kahulugan nito at paano dapat tinuturo bilang bahagi ng buod ng ating pananampalataya? May isang bahagi na ebanghelyo na kung saan kinukumpara na ni Kristo ang ating relasyon. Ako yung puno, kayo ang sanga, ang Diyos ang nagtanim, no? So, ang ating pananampalataya ay may kaugnayan sa kalikasan katulad ng punong kahoy. Dahil natututo tayo doon sa ugnayan na yan na kailangan natin alagaan mabuti dahil nga yan ay likha ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kabutihan katulad ng hangin sa ating para tayo mabuhay. Kaya isa sa mga nilikha ng Diyos, yung sinabi niya mismo, sabi na nga kanina, ay yung punong kahoy. Dahil mahalaga yung punong kahoy sa ating buhay. At ito nga, hinintay natin yung encyclical ni Pope Francis, yung Praise Be to You. Ang title niya, Gahangos, sa 18 daw, June 18 lalabas. Kaya ito rin ay pagpupuri sa Diyos sa yung mga nilikhang yan, pagpupuri sa Diyos na sa kanyang paglilikha sa lahat ng mga bagay na yan. Ayan, at abangan natin kung may banggit din siya tungkol doon sa kung paano pinapangalagaan ng mga katutubo itong likas na kaya kailangan natin matuto sa kanila. Hortica Filipino Foundation, meron pong Facebook page. Mag-message po kayo ron kung nais nyo pong malaman ang mas maraming detalye tungkol sa libro at kung paano po tayo magtulong-tulong sa kampanya para iligtas, pagyamanin, paramihin at alagaan ang mga punong Pilipino. Sumayin nyo isang oras sa makabuluhang talakayan at balitaan. Sana po ay naibigay nyo ang ating usapan ngayong gabi. Muli po tayo magkakasama-sama mga kapanalig sa Huwebes mula 7 hanggang 8 ng gabi dito lamang sa ating Radyo Veritas 846 kHz ang radyong totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang talakayan at sumayin nyo ang katotohanan. Talakayan!